talagang yung kampo ng Vice Presidente, panay lang po ganyan, sasabihin, ready na po kami sa impeachment. Gusto na po namin matuloy yung impeachment. Sasagot na po kami sa impeachment. Pero, tignan nyo, Sara Duterte lawyer file, TRO before the Supreme Court to stop the impeachment proceeding. Mapa House o Mapa Senate, ayaw talaga nilang lumabas ang ebidensya. Lalong-lalo na si Ramil Madriaga. Nakita nyo po yan? Lagi ho ganyan mga kababayan. Yung ipinangsasangga nila, lagi pong ganyan yung ipinapang sagot nila. No, teknikalidad, hahanap sisilip ng butas para mabutasan po itong impeachment ng Vice Presidente para ma-archive. Nakakalito na ho maging DDS mga kababayan. Ano ba talaga? Sasagot ba tayo doon sa mga ipinaparatang sa atin para naman kaming mga DDS maipagtanggol naman namin kayo. Kaya tingnan nyo ho yung comment section natin mga boss. Nawala na po yung mga suled-suled. Paano? Napapahiya po paulit-ulit. Sasabihin paulit-ulit na Mark Ramos bangag, Mark Ramos bayaran. Meron pa nagsasabi, Mark Ramos, kalahating milyon ang natatanggap daw po. Anak ng putek na yan. Wala nga akong pere. Sasabihan pa ako, kalahating milyon daw po ang natatanggap ko, mga kababayan. Paulit-ulit. Kasi wala silang maipanlaban o maipangdepensa sa Vice Presidente. Bakit po? Dahil yung kampo nila, kahit paulit-ulitin mo yung panonood doon sa mga iniidolo nila, wala pong mga depensang binabanggit. Kaya kawawa dito yung mga DDS. Kaya nasasabihan, mga uto-uto. Kaya laging comment nila is, pinupolitika lang ang Vice Presidente. Di po ba? Kasi si Vice Presidente ang pinakamalakas na kandidato sa 2028. Kaya ganyan. Kaya gusto nila ma-impeach ang Vice Presidente. Wala na bang iba? Wala na bang mga suled? Wala na po yata Napagod na yung mga suled. Baka yung iba na mga dating kasuled, nagpalit na po ng mga pangalan. Nagpalit na po ng mga ID sa YouTube. Iba na, ayoko na magsuled. Nahihiya na ako. Putrages itong putrages itong kampo ko. Wala man lang ako laging marinig na depensa. Paano ko ipagtatanggol ang Vice Presidente? Wala akong marinig na depensa galing sa kanila. Ayoko nang magsuled-suled. Ayoko nang mag-DDS. Nakakapagod na. tapos, bukod pa po doon, meron pa sila mga fake news. Yung mga langis daw po, mga kababayan. Diba? Yung mga langis daw po, mga kababayan, lalo na doon sa Davao, sabi, nakabili ang Davao ng langis, galing daw po sa Brunei. Fake news naman daw. Meron akong kakilala, mga naniniwala. Di ba? Eto, tingin ko hindi fake news ito. Ito, totoo to. Si Ramon Ang ba naman ang magsalita ho, mga kababayan? Topic sila sa mga lugar na ito going to the airport. With this, napakabilis na ho ang paraan pagpunta sa airport. Kaya, with DPWH and DOTR cooperation, napakabilis po natin natayo itong mga to. At in fact, inutos pa sa akin ni Secretary Vince Dizon and Secretary Banoy na yung Skyway pinapalaparan natin ngayon. Stop ko lang po. Ang nakikita nyo po dyan sa video na yan, mga kababayan, ay si Ramon Ang. Ano po? Ewan ko kung ako lang ang nakakatunog kay Ramon Ang. Ano po? Pero sinasabi niya, hindi siya tatakbo sa pagka-presidente or whatever. Isa sa nakikita ko sa 2028, baka biglang ma-pressure to sa taong bayan. Ano po? Kaya tatanungin ko, paano kung itinaas ni PBBM yung kamay ni Ramon Ang sa 2028 election?
iboboto nyo po. Ako kasi, sabi ko nga ho sa inyo, laki ng tiwala ko sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Kung ma-pressure sa taong bayan, ma-pressure ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Ramon Ang tumakbo ng pagka-presidente. Sabi ko sa inyo, mag-all the way ako dito eh. Mga boss G pa mo, sir eh. Lalo na yun sa mga pagtulong niya. Tapos, ang katandem, si Risa Ontiveros na lang. Yan na lang no? Kasi si Atty. Leni Robredo, mga kababayan, talagang tingin ko talagang panghahawakan niya eh. No? Yung sinasabi niya na tatapusin ko ang aking panahon o ang aking pagkamayor dito sa Naga. Kung sakaling talagang gawin niya yon, mga boss G pa mo, sir. Di sabi, wala na. Paano kung si Ramon ang presidente, tapos tinambalan po ng Risa Ontiveros ng mga kakamping? Sakit sa ulo ni ito. Baka ho pati mga DDS, mga kababayan, iboto itong si Ramon Ang eh. Di ba, sabi ni Alalin Ando, kilala ba sa buong Pilipinas si Ramon Ang, unlike Madam Leni? Yun lang ang problema natin kay Madam Leni kasi. Ano po? Baka talagang hindi natin siya mapipigilan na talagang sundin yung ipinangako niya doon sa mga taga-Naga. Baliktarin na lang natin. Leni Robredo, na-pressure din ng mamamayang Pilipino. Ramon Ang, na-pressure din ng mamamayang Pilipino. Presidente, Leni, Vice President, Ramon Ang. Sabi ko sa inyo, ang dami pong panapat, no? Doon sa mga DDS. Mahihirapan po sila doon sa mga tunay na mga tao na talagang nagseserbisyo, mga bossing. Ramon Ang ba? Akala ko si Atong Ang. Huy! Langya ka, Sir Chris? Si Atong, kamusta na ba si Atong Ang? May nakapatong sa ulo nun di ba? Ramon Ang, ikaw naman. Dahil from 7 lane, magiging 8 lane. Wala na pong traffic yan after next year. Ayan. So in short, napakarami natin trabahong ginagawa para gumanda ang takbo ng Pilipinas. Ngayon po, ginagawa natin yung TR4, South Luzon. Marcoleta! Uy! Pakinggan mo! Si Ramon Ang. No, wag kang dyan. Huwag kang nagmamagaling dyan, Marcoleta. Expressway all the way to Lucena. Matatapos po yan by the end of this year, 2026 of December. Kanya game-changing po yan sa mga tiga Bicol. At si Secretary Vince